Ilang araw na lang at halala na, lumalawak na rin ang iligal na aktibidad ng ilang mga politiko. At isa nga rito ay ang vote buying. Ang masama pa dito, pekeng pera ang kanilang ipinamumudmod sa ating mga kababayan. Para sa detalye, balitaan mo kami, Roby Cerezo. Una nang nagbabala ang COMELEC at Bangko Sentral ng Pilipinas na kakalat ang pera pag ganitong panahon ng eleksyon. Sabihin mang iwasan ang mga politikong may ganitong gawain, hindi naman matanggihan ng ating mga kababayan ang inaalok na pera. Ang ganitong pagtanggap ng suhol mula sa isang kandidato ay isang kasiraan sa integridad at kredibilidad ng tumanggap at ng kandidatong nagbigay. At dahil sa milyon-milyong piso ang inilalabas ng kandidato para sa mod ng pera, ginagawa na nilang huwad o peke ang mga salaping ipinamimigay. Napatunayan na ito ng mga autoridad ng positibong naglabasan ang mga ikinalat na peking pera sa mga lalawigan sa Mindanao. Nito lamang isang linggo ay nahulog sa bitag ng CIDG Cagayan de Oro ang ilang mga suspect sa isang entrapment operation kung saan hawak ng mga ito ang mga peking dolyar na nagkakahalaga ng 1.6 million pesos. Sa Cagayan de Oro din na-recover ng pulisya at Bangko Sentral nito lamang Martes ang kalahating milyong pisong halaga ng mga peking Philippine money. At nitong ika-1 lamang ng Mayo, sa pakikipagtulungan ng isang concerned citizen sa Bacolod City, nagawa niyang i-turn over sa kanilang pulisya ang halagang 150,000 pesos na mga peking pera at nagbigay pa na impormasyon na isang kandidato ang naghanda ng halagang 3 milyong piso panghalaga ng peking mga Philippine money para ipamudmod o ipamoto sa kanilang lalawigan. Hindi naman tumitigil ang mga otoridad na hantingin ang pasimuno ng kumakalat na peking pera sa bansa na mga aring nakakarating na sa isla ng Luzon. Kaya't ang panawagan ng Bangko Sentral at Pulisya na mag-ingat sa pagtanggap ng mga ipinamimigay na pera lalo na't galing sa mga tumatakbong kandidato dahil maaaring ito pa ang ikapapahamak na may hawak nito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Roby Cerezo.